Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Micah Beltran at aking tatalakayin ang Kabanata 32 ng El Filibusterismo. At ito naman ang mga tauhang nabanggit sa Kabanata 32 ng El Filibusterismo. Tadeo, isang estudyanteng bumagsak ngunit nagpakita ng kasiyahan sa kanyang kapaliran sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga aklat. Makaraig, isang estudyanteng hindi pumasa at nagdesisyon na magtungo sa Europa. Pekson, isang estudyanteng hindi nakapasa sa eksamen. Juanito Pelaez, isang estudyante na hindi rin pumasa at nagtungo sa negosyo ng kanyang ama. Siya rin ang naging kabiyak ni Paulita. Isagani at Sandoval, sila ang dalawang estudyante na pumasa sa eksamen. Basilio, isang estudyante na hindi nakapag-eksamen dahil sa kanyang pagkakabilanggo. Tandang Celo, isang matanda na naniniwala at inalam ni Basilio ang kanyang kapalaran. Sino, ang kotsero na dumadalo kay Basilio sa bilangguan at nagbalita sa binata na patay na si Huli. Simon, nagpapakita ng malasakit kay Don Timoteo Pelaez at madalas sa tindahan nito. Don Timoteo Pelaez, nakikipagkaibigan kay Simon at nagbibigay sa kanya ng karagdagang pribilehiyo sa kanyang tindahan. Paulita, ang babae magiging asawa ni Juanito. At ito naman ang mga talasalitaan sa Kabanata 32. Mag-aaral, estudyante. Pumasa, nakakuha ng maayos na marka sa isang eksamen o kurso. Eksamen, pagsusulit o pagsubok. Kotsero, isang tao na nagmamaneho ng kalesa. Negosyo, isang organisasyon o gawain na naglalayong kumita. Bilangguan, lugar kung saan nakakulong ang mga may sala sa batas. Piging, handaan, isang malaking kasiyahan na may kainan. Makasarili, isang tao na iniisip lamang ang sarili at hindi ang iba. Tindahan, isang lugar na kung saan binibili ang mga produkto o serbisyo. At magtungo naman tayo sa Kabanata 32 ng El Filibusterismo, ang bunga ng mga paksil. Dahil sa mga nangyari sa mag-aaral, tumigil na sa pagpapaaral ang kanilang mga magulang. Sa universidad, marami ang bumagsak habang ang iilan lamang ang pumasa sa eksamen at kurso. Sina Tadeo, Makaraig, Pekson at Juanito Pelaez ay hindi pinalad na makapasa. Si Tadeo ang naging masaya pa rin at sinunog ang kanyang mga aklat. Si Pelaez ay naging bahagi ng negosyo ng kanyang ama habang si Makaraig ay nagpunta sa Europa. Sina Isagani at Sandoval lamang ang pumasa, ngunit si Basilio ay hindi nakapag-eksamen dahil nasa bilangguan. Nalaman din ni Basilio ang pagkawala ni Tandang Celo at pagkamatay ni Huli sa tulong ni Sino, ang kotsero na dumadalo sa kanya. Sa iba pang balita, si Simon ay naging malapit kay Don Timoteo Pelaez at naging madalas sa tindahan nito. Ilang linggo lang ipinahayag na ikakasal si Juanito at Paulita, na nagsasabing bagay dahil pareho silang walang isip at makasarili. Buong Maynila ay abala at naghihintay sa kasal at gustong maimbitahan sa piging na ihinanda ni Simon. Mga aral, mensahe at implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 32. Ang pagkasira ng pangarap ng mga mag-aaral ay nagdulot ng pagkawalay sa kanilang mga pangarap at pag-asa. Ipinapakita rin ng mga kabanata ang pagbabago ng landas ng mga tauhan at epekto ng kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay. Ang kasal ni Juanito at Paulita ay simbolismo ng pagiging makasarili at walang isip ng ilang tao sa lipunan. Ito ay nagpapahiwatig na ang hindi pag-iisip at pagpapahalaga sa sarili ay maaaring magdulot ng hindi magandang resulta sa buhay at pakikipag-ugnayan sa iba.
Ang kabanata ay nagtatapos sa isang paanyaya sa pagbabago at pag-unlad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa may mga kapangyarihan at impluwensya, tulad ni Simon at Don Timoteo Pelaez. Ang pagnanais ng mga tao na maimbitahan sa piging ay nagpapakita ng paghahangad na mapalapit sa kapangyarihan upang makinabang sa kanilang sariling layunin. Ito'y nagpapakita lamang ng pagiging makasarili.